It's time to pruning na po ng ating mga chunyang chilies. Siyempre kasama ko ang ating tatlong ACE workers. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello guys! Welcome back to our channel! Nandito po tayo sa Yanggu Downtown, sa bayan po mga kabista kasi market day po that day, June 15, araw po ng Lunes. Pagdating po natin sa bahay ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga pinamili sa Sijang or open market. Medyo mainit na po dito sa loob ng bus kasi summer na mga kabisdak. Ang kagandahan lang nito, bukod sa free ang kanilang bus ay may aircon guys. Kanina pagpunta ko sa bayan is full pack. Ang dami pong pasahero na pumupunta kasi nga market day. Maraming mga halmoni, maraming mga ajuma. Pero ngayon, pauwi sa, every hour pala ang biyahe. So pauwi sa aming barangay, konti na lang kasi matagal po matagal mamili ang mga ajuma at mga halmoni. Ako is minamadali ko talaga dahil magluluto pa ako ng lunch para sa ating mga workers. After 35 minutes ay nakarating na din po tayo dito sa aming barangay. Dito po kami sa Barangay Bangsan nakatira. Ang Barangay Bangsan po ang pinakamaliit na barangay dito sa aming bayan. Ang aming bayan is Yanggu. Yanggugun ang aming sentro, ay yung bayan talaga. Ito po, Barangay Bangsan po. Ito ang pinakamalayo and pinakamaliit. Dalawang Pinay lang po ang nakatira dito. Ako and si Sis Jonah. Si Sis Jonah ay from Pangasinan. Ako naman ay from Bohol. So kaming dalawa hawak namin. Winawagayway namin ang bandera ng Pilipinas. Nakauwi na tayo sa bahay guys and look, may pasalubong. looks very weak인데 이걸 어떻게 이렇게 급하지? 안 아프나? What? 이 아플 낀데 이거. Dudu Gigi. 어. This is a mole mga kabisdak na nahuli ni Milik Misi nating kabiskat sa mga kabisdak. Ito itsura po ng mole. 아니, 디바? looks very weak잖아. How can they... 이거 그러게요. 이렇게 해가지고 야, 이 새끼. I think they use this one. Oh, look at their fingers. Very long fingers. The fingers. 이렇게 yun. 판다고? Oh, 맞아. Wow. 야, Ganyan po itsura ng Duduji. Mole. Para po silang mga baboy na parang penguin na parang yung kamay, daliri nila 5 din. Ililibing natin yan. Just one bato! 어, 나. Where did you find this one? 여기. Ani, they come out from the soil? Soil o pa ya? They Wala. go out? Wow, dalawa pa lang nahuli mga kabisdak. 이 새끼들은 이거 왜 useless? Useless. Akala ko isang mole lang ang nahuli ng ating mga kabiskats ay dalawa pala. Yun po ang mga pasalubong nila. O, naghahunt po ang mga pusa tas dinadala sa bakura namin. Pasalubong po nila yun para sa amin guys.
At look, ito po ang ating homemade na tuyo. Yung ating matambakan na ginawa na minidudong. Ayan mga kabistak, for the first time ay ipiprito natin sila. Let's see kung masarap ba yung aming ginawang tuyo or bulad. Nagluto din po ako ng sabaw. Buto-buto po ng baboy yan. Nilalagyan natin ng maraming petchay. Yung Korean na petchay mga kabistak. Tapos yung sa kabila is adobong pusit for Diin. Nagka-crave po si Diin ng adobong pusit ngayon. Ito po ang nabili natin mga kabisdak sa open market kanina. Nukturi chon, paborito ni Dii. Munggo po yan mga kabisdak. Ground munggo beans. Tapos ginawang pancake. Nilagyan ng bracken na fern. Gusari itong maitim-itim. Tapos ginawang pancake guys. Yan. At nag-grade po ako ng japje. Bumili ako ng japje. This is 10,000 Korean won. Nasa mga 400 pesos. Ito naman is 5,000 Korean won. Nasa 200 pesos. Ito ang naluto natin kanina na dried fish. Nag-ano ako ng isa. Nagtira ako ng isa. 3 sa kanila. And then, bumili tayo ng donut. Ito po ay donut and crispy donut. Ipapakita ko naman na and saging and peach. Okay, peach nut meron jado bukso nga and bukso nga. The hairy bukso nga. 어딨어? Sakto. Open na ba? 손도 없어. Sour? Mogo ba? Wash haseyo. Binigay ko na po yung niluto natin kanina na nag-lunch na ang mga boys. Yung ating sabaw at dried fish. Wow. Sour? 요, No? Not sweet. 났어. Ah. This is the noktochon. This is the japje with tenga ng daga. Yan yung mushroom na parang tenga ng daga. And this is the banana. 손도 먹구나. Chongdo bukso nga. Peach siya mga kabistak. Ang peach kasi may maraming klase. Ito is para siyang plum na peach. Tuwing summer, ito po, lumalabas sila tuwing summer. Yung ating banana from Vietnam. Yung ating donut. Snacks mamaya. And kwabegi, twisted donut, shakuy mga kabistak. And bumili din tayo ng this is the chicken guys, chicken buong manok na may atay at paa. And then this is ito pala yung manok, this is the mackerel isda. Hindi ko na ipapakita, basta mackerel, fresh mackerel na isda. Mackerel isda naman talaga yan. Nakalimutan ko pong i-vlog kanina si Dii habang kumakain. So, ako po ang nahuling natapos kumain kasi masarap man itong ating bulad. Uy, itong ating tuyo mga kabisda ko ba? Masarap siya, hindi masyadong maalat. Mas masarap siguro kapag ibabad sa suka na may bawang, na may paminta, lagyan ng Ajinomoto. O yun, itatry ko yun next time mga kabisdak. Opo. So, shoutout pala kay Sir Tyrone Pudinho from Bicol. Happy viewing. Maraming salamat sa laging panunood, Sir Tyrone. Happy birthday in advance on June 19 kay Sir Roel Raceles in Pantay, Fatima, Vigan City, Ilocos Sur. Hello kay Ma'am Dayan Monique in Santa Cruz, Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyong palaging panunood mga kabisdak, sa mga silent viewers natin dyan, sa mga active sa comment section. Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ads kay Ma'am Mary Ping
in Taiwan. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisdak natin out there. Thank you so much guys sa patuloy na suporta sa aming munting channel. Kain po tayo ng tuyo! Ano na? Kanang cover ra. Oh, Murag wa. Yo, ganahan mo ko dari kay taas. Asa nga. ini sagod jud di na mamarsa siguro globot. Katabuka dami dagtura mga pinaka linya to ano mga Ang ginagawa po namin ngayon ay ang pag-pruning sa ating mga chilies, yung mga extra na mga maliliit na sanga before the first two main branches, yung parang Y ang itsura mga kabistak, yung malalaking sanga na dalawa na parang Y. Yung sa baba nila, yung mga dahon at mga ekstrang maliliit na dahon, mga sanga, ay tinatanggal po namin yan. grabe susunod mo ni Ako igit. Sound sa kubik kantay sa. Gudaw, Tuan lagi kanang dami sound dapat na radio dia. Ah, lagi bayad lagi. Mo bayad magaka. Bilay lang ang tigog. Gina, sular man kana. Init na, andar na. Ano ko samot kay init eh. Minta ako kay uwan. Buhangin magka, wala may tingog buhangin. Ha? Wala may tingog buhangin og aray ni tagsamot. Bija ni. Arang ako ga uwan ko mo. Ano ga do hamir ko kata. Kaya bisno na gina. Sa bisno mo sa kanta bisno. Aran. Okay. Kami sila kay sakto. Kaya ni puto sa una, nga ni dara nagbulo. Kuan to. Bata-bata. Bata to. Gahit naman siya. Oy, tuba apil to ta. Oo. Kuan. Kaunang dakong bunga ko. Ha? Kuan Og na dako ra og gamay di. Kuha ni ja. Ugamay ni. Kaya ingan ni kadak asa. Kaya di pagay dako-dako. Nga to ang gitan-tan nga to yung di. Yun ang kuha. Usually po, nag-harvest kami ng aming mga chilies, itong Chuniang Kutsu, mga first week of July. Ngayon is, ano pa man tayo, no? Third week, second week pa tayo ng June. So, may mga chilies na namunga na at yung iba is palalaki. Tinatanggal po namin yan mga kabisda kasi dapat sabay-sabay po silang lumaki para sabay-sabay sa pag-harvest at sa pag-loading. Hindi pwede yung, may iba kasi na malalaki na talaga yung bunga nila. So, hindi masyadong marami. Hindi na namin yun, hindi namin yung tinitinda. Yung unang bunga na medyo malalaki na nauna, tinatapon po namin yan. At tapos na din po tayong maglagay ng mga tali. At itong si DE, habang kami ay nag-pruning, si DE naman ay naglalagay ng mga fertilizer. At pinapagalitan pa niya itong mga sili sa gilid kasi bakit daw hindi nataba, bakit daw mga payat. 짜증나. Fertilizer 많이 줘. 그렇지. 이렇게 하지 마. You should ask 다쿠초 많이 커야 돼. 이상해. 많이 커라. 많이 먹어. Sabi ko kay DE, pakiusapan yung mga sili. Kasi yung mga nasa gilid mga kabistak, medyo payatin. At pag uwi ko sa bahay, galing sa pruning, ay nakita ko itong si Yul Halmoni. Si Yul Halmoni po, ang nanay ni Yul Appa. Si Yul Appa, itong kapitbahay namin na may-ari ng watermelon farm kung saan pumapasok si Saldi and Dudong.
Itong si Yul Halmoni is siya po yung lola na nakita natin sa nakaraang vlogs na natutulog sa kanyang motorbike sa gitna ng kalsada. Sabi ko dito sa ating mga kabiskats ay wag patulog-tulog, tularan si Yul Halmoni na kahit 96 years old na ay malakas pa din, masipag, matyaga pa rin pong naglilinis dito sa gilid ng kalsada mga kabisdak. O, di ba? Ang lakas talaga ni Yul Halmoni. Alam nyo, matibay po itong si Yul Halmoni. Buyag-buyag. And I think isa sa mga factor doon na malakas siya kasi nga healthy lifestyle, healthy living, yung mga pagkain nila dito, more on gulay. Tapos, masayahin po yan si Yul Halmoni kapag nagkasalubong mo yan sa daan ay lagi po yang nakasmile. Good vibes lang po yan si Yul Halmoni talaga. Parang si Ate Chari Alonso na lagi lang nakangiti, lagi lang happy. Yes, tapos na po tayo sa pag-pruning ng mga chilies mga kabisda. So ngayon, may time pa tayo bago darating si LE. At marami na pong hinog na mga mulberries. So mag-harvest tayo at ipapatikim po natin sa mga boys and kay LE kasi hindi pa nila natikman ang ating mulberry smoothie. Tamang-tama kasi meron po tayong banana. Nugasan ko na po itong ating ligo na pinagbilara natin ng tuyo. Yan po ang ating nakuha mga kabisdak. Medyo hapon na kasi at may mga insekto na. Kaya sa next vlog na lang mangunguha ako ulit. Yes, mangunguha tayo ulit paulit-ulit habang pa sila, nandito pa sila. Kasi sa susunod na buwan, malalagas yan lahat. Wala na pong bunga. So, anuhin natin while nandito pa sila. So, sagarin na natin ang pangunguhaan ng mga mulberries. Si DE kumakain na. Diyan talaga siya. Gustong kumain. 맛있어. 아, 삼겹살은 맛있어. 그러게. 많이 먹어. This is it, guys. Meron pa tayong honey. Yes, honey na hindi pa nabuksan. And of course, ang ating banana. And mulberries na hinugasan ko po ng maraming beses para matanggal yung may mga insekto kasi ito yung puti-puti guys. Hindi naman siya makate. Puti-puti lang. So, hinugasan ko ng maraming beses at may nakita akong ladybug. Siyempre, ang ating gatas. Ayan, huwag kalimutan ang gatas. So, unahin natin ang saging. Vietnam ito. Del Monte, Vietnam. Oh yes, Vietnam. Del Monte, Vietnam. Darlanay. Wala talaga makakatalo guys sa yung fresh. Ito kasi is, alam niyo na, hilaw pa. Binyahe. Tapos dito na nahinog. Yung hinog talaga sa puno, yung pinakamasarap. I will be loving you till we're 70. Maghintay ka dyan. So, darating po si LE mamaya mga 7:30. Ngayon is 6:51. So, may chika-chika na lang tayo habang nag-prepare ng ating smoothie.
Or sabi ng ibang viewer, bakit hindi pa daw namin sinusundan si LE? Gusto, may balak pa ba daw kaming sundan? Gusto pa bang sundan? Kailan susundan? Kailan magkaka-baby brother or baby sister si LE? Of course, gusto naming sundan. Mas maganda na may kapatid. Yun po ang pinaka-the best. Na may kapatid si LE para may mag-look out sa kanya kapag wala na kami, matanda na kami. 'Di ba? Pero sa ngayon is iniisip ko talagang mabuti mga kabista kung ready na ba ako. CDE walang problema. Ako kasi 'di ba, hindi po easy yung magbuntis ka, manganganak ka, mag-aalaga ka. Parang, alam niyo yung na-trauma ako guys, sa totoo lang, na-trauma ako sa na-experience ko with LE. Nung binuntis ko siya, nung nanganak ako. Normal delivery po. Alam mo yung, hindi ko naman sa sinisisi si DE kasi both kami first time parents. Si DE kasi kapag naiyak na yung bata guys, parang, sensitive masyado yung tenga niya sa iyak ng bata. Sabi niya ngayon is magbabago siya. But, hindi ako convinced 100%. Kasi, yun nga, ayaw niya na nag-iiyak yung bata noon. Kahit ngayon, pero medyo nag-adjust na siya. Tapos yung ako lang mag-isa yung nag-aalaga sa bata. Tapos pumapasok pa ako sa trabaho. Doon talaga. Although may nanny naman si LE. May nanny, pumunta sa bahay namin yung nanny. Tapos, basta yung, alam niyo yung every 4 hours ka gumigising, nagpapalit ng diaper, nagpapadede. Na-enjoy ko naman siya, pero nakakapagod talaga. Kami mga nanay, napapagod, pero worth it. Pero nandun talaga yung pagod mga kabista kasi alam niyo, ako lang mag-isa talaga. Si DE, hindi po siya maaasahan sa ganung bagay. Yun po, okay lang sa kung matibang siya, yung nag-aalaga din siya sa bata. Wala siyang talent doon. Hindi niya po kaya yung mag-alaga ng bata. So, ako lang po. Imagine, ako lang. So, yun, iniisip ko talaga yung mabuti. Kung ready na ba ako ulit. Ready na ba physically, mentally, emotionally. Kasi alam niyo noon, umiiyak ako guys. Mag-isa sa kwarto. Umiiyak talaga ako. Mahirap. Walang kasama, walang katuwang. Si DE, umaano naman siya, tumutulong sa gawaing bahay. Pero yung pag-aalaga ng bata, guys. And I'm so thankful and grateful kasi nakayanan po kayo. Talaga, pag naiyak na yung bata, nagagalit si DE noon. Yun guys. So sa nagtatanong, at dyan, parang nagde-demand na sundan si LE. Sige. Basta tulungan niyo po akong magpuyat. Okay? Don't worry mga kabisdak. Stay tuned lang kayo dyan at stay put lang kayo dyan. Darating din tayo sa na yan. Ang plano ko guys is, eto na nga, di ba, naman si mama, wala nang binabatihan si mama kasi pumano naman yung lola ko. So, pwede si mamang magbantay kay LE at katuwang ko sa pag-aalaga ng bata. Pero gusto kong bigyan si mama ng break. Siguro 1 or 2 years na break sa mga gawain. Diba? Para makapagpahinga din siya. Kasi nag-alaga siya ng matanda for 4 years, I think. Na bedridden si Lola. 3 years. I'm not sure. So yun, bibigyan ko muna ng break si mama. And antay-antay lang kami dyan mga kabistak. Of course, bata pa naman ako guys. Mukha lang ako matanda. Bata pa po ako. Honey, my love so sweet. Yan.
Siyempre, ang ating mulberries. Si LE ngayon is mature na po. Ano na si LE ngayon? Hindi na siya masyadong alagain. Na-experience, hindi ko talaga makalimutan nung nagbubuntis ako kay LE. Yung ano guys, yung all of a sudden, nahihimatay ako. Siguro mga for 5 to 10 seconds akong nag-black out. And then, nahihimasmasan ako after 5 to 10 seconds na pagkahimatay. Na-experience nyo din ba yung ganun? Yung bigla ka na lang nahimatay, I think sa first trimester ko po yun na-experience. Bigla lang ako nahihimatay. Sa sauna, kahit saan guys. Buti na lang at may alalay ako, may nakakita sa akin, and kasama ko si DE. Ang kinakatakutan ko ngayon, if ganun din ang mangyari ulit during my first trimester pregnancy, yung nagda-drive ako, tas bigla akong mahihimatay. Paano na lang? Diba? Nakakatakot siya guys. Na-experience nyo din ba? As in, bigla lang akong nahihimatay. Sa first trimester ko. And then, yung panganganak ko, guys, grabe ang sakit. Hindi ko pa nakakalimutan. May, ano nga ako dito, may hiwa ako sa puwerta. Tapos, 8 hours ako nag-labor kay LE. 3.6 kg. Medyo mataba-taba yan si LE paglabas niya. Ganda ng kulay. Wah. Suso. No comment. Yan. No Yan. comment si Di. Yan mo ko di. Okay naman. Lagyan natin ng ice. Matamis. Okay lang siya. Matamis. 맛있는데? 이거 맛있는데? Masarap. 아니 맛있어. Masarap na sabi 이거 ni 진짜 Di. 맛있는 거야. Oh, 먹어. masarap daw. Ngayon niya 이거 na-realize. 진짜 맛있는 거다. 에이. 스트롱 테이스트. 와 진짜. Border kag isda. Ito ba ito pero imo ha ba? May mo buwan. Unsa? Ito ba imo ha? Nga naman. Pa-order me kaya may mo buwan. Ah, Lami. lami de. Hmm. Paratman. Turo man suka. Tilawi. Kana na gawas bay. Mulberry. Ano nga na eh. Aran ka ng bunga na. Katong buwan. Di bang gagmay ba? Nga kwado nga na. Kana. Ano tabisa? Gal, tinawi gal. Lungkoy. Gal. Ay sa. Tinawi ba na? Ubi. Ubi jam. Oo, ubi. Ubi na eh. Kapukoy. Ubi na eh. Tamis dong na. Ganahan ka doon kay tamis dong. Ganahan lagi jarag tamis daw. Tamis. Grabe kay bito.
Gani kayo lang. Pampur ka. Kami punay. Kan uno, bitan na sa mga Ang gam. langgam. Saging. Saging, manaong mulberry, gisagol. Pihat ito te, isda. Ha, amna ito, katong mangko or katurang gagmay. Matambak ka ba? Katurang matambak ka. Kanadi ka na ito nga, mura mag, na, dubok naman. Buwan. Ibuwad ra. Buwan. Barato ra. Barato ra tong matambak ka. Mabuntag ba? Mm. Di mo yung sudan. Ang pautan-on, mo-order mo kong balik atong tulingan. Ganahan ko tulingan. Apilit na doon mo ah. Mm. 24 to, 4 ka kilo. Ato. Umaib ta ka yan. 됐어? 됐어? 정우야 봐봐. 정우야 엄마 아이 이거 뭐 있잖아. 뭐 이상하지 않아? 저기요. 먹어. 아 정우야 이거 봐봐. 아, 왜 저기 먹냐? 아우, 맛있다. 먹어봐요. 아, 싫어. 색깔 맛있어. 싫어. 맛있어. 이쁘게 앉아. 초코만 먹어. 야 스푼 줘봐 스푼. 초코만 먹어, 정우야. 야 스푼 먹어봐. 자 봐봐. 아이가 싫어, 응. 싫어. 나도 싫은데. 괜찮아. 앉아. 이쁘게 앉아. 이쁘게 앉아. Hindi po tinikman ni Ellie yung ating smoothie kasi natakot siya sa kulay. Ayaw niya sa kulay na masyadong dark purple. For me, okay naman siya mga kabisdak. Masyadong strong lang yung mulberry flavor. Parang ang dami ko nilagay kasi. Same like DE, likewise si DE, masyado daw madami yung mulberries na nilagay ko. Ganon. Pero masarap naman siya at okay siya. Maganda po ang mulberries sa kalusugan natin mga kabisdak. Si Dudong okay sa kanya kasi matamis. So, like na like ni Dudong ang matamis. Si Saldi is hindi ko tinawag kanina. May kausap siya. Si Dudong Ansilong ko lang po ang nakatikim. Next time si Saldi ipapatikim din natin at si Bianan. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoy this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next vlog. Ingat lahat! Nangitim pa nga itong dulo ng kuko ko kasi sa mulberries ito pangunguha ng mulberries kanina.